Ang bilis lang pala yumaman. Hindi naman. Paano mo nagawa in a span of 3 years ay na-expand yung negosyo mo at ngayon kilala ng Zion Philippines sa buong Pilipinas? Isa talaga sa factor is yung From its humble beginnings as an online business, Zion Philippines, owned by Kelvin Cruz, has transformed into a leading brand in home furniture. now it's making waves internationally. expanding its reach and showcasing its commitment to quality and style on a global scale. Ganun lang pala kabilis yumaman, ano? isa rin sa break namin yung pagkuha ng brand ambassador. Sino ang endorser niyo? Si Heart. Heart Evangelista. Hindi pa namin alam paano namin siya kukunin. Wala kaming contact, wala kaming money. Sobrang laki ng ginastos namin. No? Gaano ka-importante na dapat magastos ka sa marketing? Pag hindi alam ng tao na nag-exist ka, paano ka bibilin? Uubos lang pera mo pero yun din na magdadala sa'yo ng pera mo. Correct. Sumugal kayo kay Heart na hindi nyo alam kung ma-ROI nyo ba yun o hindi. Pinakamagandang takeaway naman nun, na-level up namin yung brand image namin. After Heart, sino pang in-onboard ninyo? Si Small Laude. And then, Catherine Bernardo. Ang mamahal ng endorser ninyo, ang yaman mo na talaga. Importante talaga ang pagpapahinga eh. Especially sa napakaraming tao na nagtatrabaho, nai-stress, or nagninegosyo. Bakit ito yung naisip nyo negosyo, boss? Actually, nung pandemic, nag-isip kami ng products talaga. Yung wife ko talaga, yung nag-isip nung Zion. Doon, nag-start kami ng order ng 10 piraso lang. From there, hanggang sa online selling, wala pa kaming yung ganyan na logo. Hindi namin yan nilalagay kasi nahihiya pa kami. Kumbaga, baka hindi bilhin ng tao eh. Ayun, nag-offer kami ng COD. Since pandemic, hindi nakakalabas yung mga tao eh. Ang pinapayagan lang nun mga logistics company. So happen na meron kaming logistics company, kaya meron kaming pass to deliver. Ayun na, nagdire-diretso hanggang sa yung wala pa kaming truck before, wala pa kaming warehouse ng sariling warehouse, nasa garahe pa kami nag-start. Hanggang sa yun, may nabook kami na sa delivery app na driver. Nakakatuwa, yung driver na yun, siya yung naging logistics head namin ngayon. Siya yung unang nag-deliver ng unang produktong nabenta ninyo? Unang-unang deliver. Yun nga, yung nabook namin yung driver. Parang ngayon, alam mo yun, yung ang-gaan ng loob mo sa kanya. And then, ayun, hanggang sa siya na yung lagi namin kinokontak. Hanggang sa, yun na nga, lumaki yung Zion, nagkaroon kami ng sariling mga truck, karoon ng sariling warehouse. Siya ngayon yung naging head. Nakakatuwa na yung mga kasama namin from the start is kasama namin hanggang ngayon na lumaki kami. Ilan ang branch nyo? Going 20. Mall branches to? Yes, tas 6 yung warehouses. Imagine, no? From 2020 yan. 2020 ng around October. So, around 2021 na kami talaga nag-start. Ang bilis lang pala yumaman. Isa sa turning point namin kung paano kami nag-boom is actually from the problem. Nag-order kami ng isang container that time ng massage chair. Hindi namin ma-dispose. 2 to 3 months na siya sa warehouse, hindi namin ma-dispose. Nag-start kasi kami ng lower unit. Siyempre, medyo nagkakalakas na kami ng loob. Medyo nabebenta na to. Labas tayo nung mataas na model. It so happen na hindi pala ganun. Kapag pala hindi ka sikat, hindi ka talaga makakabenta ng mataas na model. So, ang ginawa namin, isang container yon is around 40 pieces. Pinamigay namin yung 30 sa mga influencers. From there? Doon kami nagsimula, nakilala. Siyempre, bago natin pag-usapan yung napakamatagumpay na negosyo ninyo, yung Zion. Ilan taong ka na? I'm 31 years old. Ikaw ba ay pinanganak na mayaman na? Actually, hindi. From State University. So, PUP ako graduate. Scholar ako ng bayan. Kamusta kalagayan ng buhay nyo? Nanay mo, tatay mo? Yung nanay-tatay ko, sobrang wala ka masasabi. Kumbaga, na-provide naman yung mga needs namin. Anong trabaho nanay mo? Nanay ko, housewife. Ang tatay mo? Yung tatay ko, manager dati siya sa isang shipping company na dito rin sa Philippines. Tapos, it so happen na nung high school ako, nakapag-abroad yung tatay ko. Saan kayo nakatira? Nabotas kami before. Yung house namin talagang 10 square meter lang eh. Ilan kayo magkakapatid? 3. Buti nagkasya kayo sa 10 square meter. Oo, nasa ganun lang yung house namin before. Saan ka nag-elementary? Bagong Bayan Elementary School. Public school? Public school. High school? Ayun yung nakapag-private school ako. Saan? Kasi since nakapag-abroad yung father ko, San Jose Academy. San Jose Academy. Sa Nabotas pa rin. Tapos you applied yung for... college ko, PUP. Nakagraduate ako ng accountancy, tas naging Nakapasa CPA ka ako. ng board. Nakapasa Okay. ako So, ng board syempre, exam. expectation natin, dahil board passer ka na, Yayaman ka yayaman agad. ka na. Oo. Hindi siya ganon. O, paano naging journey mo? So, eto, nag-work ako sa isang auditing firm. Actually, siya yung pinakasikat dito na auditing firm, yung SGV. Sobra rin naman talaga yung pasasalamat ko doon kasi yung experience and yung pinaka-takeaway ko talaga yung confidence na nabigay eh. Imagine mo, 20 years old ka, nag-audit ka ng mga malalaking banks. Yung confidence na 20 years old ka, kausap mo yung mga vice president ng mga malalaking corporation, yun yung pinakamalaking takeaway ko doon eh. Kumbaga na-expose ka sa mga mayayaman na tao. Yes, na-expose ako sa ganun eh.
eh. Pati yung mga processes, paano yung ganito, paano ba yan ginagawa, yung structure ng mga company. Magkano sweldo mo doon? Ang tanda ko nun, 14,000. Ilang taon ka sa SGV? 2 years. In 2 years, ang biggest takeaway mo is you're able to meet people na successful, financially able. Doon mo nakita na ganito pala yung mayaman. Oo. Tsaka kaya ako nag-resign. Sabi ko, sobrang galing nung mga kabatch ko. Kung dito ako mag-stay, bago ako mapili, 30 kaming new hires nun eh. Tapos lahat sila may Latin honors. So kumbaga, bago ako umangat dito, yung 29 ko muna unang kabatch, bago ako mapili. Yun ang na-realize mo. Pero wala naman talaga ako masasabi doon kasi sobrang ganda talaga ng training doon. Kumbaga kung hindi ka sure sa path mo, go for audit firm. Ang ganda-ganda na ng trabaho mo, nakuha mo na yung pangarap mong trabaho sa SGV na yun yung tinapos mo. Bakit ka pa nagnegosyo? Okay naman ako doon sa work ko. Sobrang talaga, prestige. Hindi ko nga hinuhubad yung ID ko noon kapag naglalan siya labas kasi proud ako na employee ako, SGV ako eh. Paglalakad ako sa mall, nakasuot ako ng ID. Ang hindi ko nakikita yung sarili ko na akyatin yung ladder ng 15 years bago ko makuha yung gusto ko. Gusto ko ngayon na agad. Pinalad naman ako na makuha ko siya. Ang naidulot sa'yo nitong firm na ito, nagkaroon ka na different perspective in life. So yung perspective na yun, nag-resign ka after 2 years. Now, what did you do? Nag-start na agad ako ng logistics company. How you started logistic company? Wala ka naman puhunan. Niloan lang yung truck. Logistic company dahil meron kang isang pirasong truck? Oo. Ibig sabihin po, pwede ka nang maging logistic company kung meron kang truck? Pwede kang makisubcon. Paano? Yung sa To Go kasi noon, merong mga trackers yan. Ang business kasi nila, di ba, yung mga containers. From pier to door nung client, yun yung ide-deliver mo ngayon. Na-survive naman niya, na kaya niyang ihulugan yung truck at the same time, ma-cover yung mga operating expenses. Is there a point na nung nagninegosyo ka, nag-i-start ka na gusto mo na mag-quit? Oo. Sobrang daming beses. Kasi ang iniisip ko noon yung mga kabatch ko nasa abroad. Yung mga kabatch ko, ang gaganda ng career. Tapos ako, tinatanong ko na yung sarili ko noon. Siguro around ako na to, 23, 24. Tama ba tong decision ko sa buhay na hindi ko tinuloy yung career ko? Or baka naman meron pang mas better na plan si God para sa akin. So doon ako nag-start ngayon mag-explore ng yun nga, yung online selling. Naano ko na kaagad yun ng year 2018 pa lang. Hindi pa ganun kapotok yung online selling noon. Kumbaga natuto na ako sa mga platforms. Ang unang-una kong tininda na hindi ko malilimutan yung tempered glass. Nagpupunta ako nun sa Quiapo. Bibilin mo doon ng 15 pesos. Tapos mabebenta mo yun ng around 50 to 80 pesos. Saan mo binibenta? Sa online na. Hanggang sa tinigil ko yun kasi nga lagi nababasag. Bad review ka pa sa client. Ang takeaway ko doon, natutunan ko yung mga platforms kung paano siya nagwo-work. After that, ano pa yung mga tininda mo? Yung car plate protector naman. Sobrang daming nabebenta nun sa isang buwan. Nangyari naman nun, bibili ako ngayon ng stainless sheet. Yung isang buong sheet nun, around 3,000 pesos yun eh. Tapos 20 yung magagawa nun. Costing mo dun 150 pesos per pair. Ang bayad ko doon sa gumagawa, babayaran ko siya ngayon ng 100 pesos per pair. 150 yung cost mo plus 100. Tapos overhead ka ng 50 pesos. So parang 300 pesos yung costing mo doon. Nabebenta ngayon yun ng 1,000 to 1,500. Nakakabenta nun ng 500 pairs sa isang buwan. Kumita ka ron? Kumita siya pero hindi rin siya nagtagal kasi nga walang branding. Pero sa lahat ng negosyo na kinikwento mo sa akin, Boss Kelvin, no, kumikita ka lagi. Oo. Paano mo nagagawa yun? Lagi kong ini-stop kapag alam kong hindi na siya ganun ka-profitable. Kumbaga, hindi ako attached dun sa business. O hanggang sa yun na nga, nag-lockdown, nag-pandemic, nauso yung online selling. Nagkataon na nandun na kami nun sa importation. Hanggang sa yun na, nagkaroon kami ng partner sa China na mga warehouses. Tapos, nagkataon talaga, yung online selling, grabe yung boom that time. Yung mga nawalan ng work is nagturo kami paano yung gamitin. Yung mga platforms. Nagkaroon kami ng community sa Facebook, yung Filipino Importers Club. Ayun yung naging way din na nakapagbigay rin kami ng opportunity sa mga tao. The more na nag-grow sila, syempre, nag-grow din kami and win-win sa amin. The way you tell your story right now, wala ka namang matinding pagsubok na pinagdaanan sa buhay. Parang magaang lang lahat eh. Bakit ganun ang naging approach mo in spite of the fact na may mga problema din, pero parang masaya ka lang na pinagdadaanan eh? Ako ini-enjoy ko lang yung journey kasi laging may lesson dun sa Exactly. For example, di ba nagsara yung ano yung take away ko doon? Ano yung hindi ko na dapat ulitin? Hanggang sa nabuo namin yung Zion na, since hindi nga kami nakapag-brand before, ngayon nakapag-brand kami ng maayos. Kaya ako tinanong yan, maraming mga viewers ngayon na may negosyo sila, nung nalugi sila, nagpakalugmok sila. Wherein, kung magninegosyo
negosyo ka, hindi talaga makakaiwas sa trial and error yan. Totoo. Marami talagang trial and error. And Uubos ka talaga ng definitely, pera. 100% magfe-fail ka. Wala ka pang skill set Hindi pa fully formed yung ideas, hindi pa kompleto yung skill set mo, yung mindset mo, iba pa. Naniniwala ka ba na ang buhay ay it's a learning process? Tama. Paano mo nasabi? Walang taong nagsimula na magaling kahit sa basketball, sa tennis, sa sports. Magsisimula ka sa newbie na kailangan mo matuto. Kailangan lagi ka lang sigurong hungry sa knowledge. Kasi ganun kami mag-asawa Continuous learning kami. Nag-e-enroll kami kung saan-saan. Nag-a-abroad talaga kami para mag-aral. So at least, one step ahead kami lagi sa competition. Alam mo yun, yung ganung attitude na hungry ka pa rin matuto kahit andyan ka na sa level na yan. Kelvin, nabanggit mo kanina that you are more of a number guy ka. Because numbers don't lie. Especially sa negosyo. So paano ba ang tamang pagtingin ng numero sa negosyo para hindi ako maging emotional? Ako feeling ko, hindi nila naiintindihan yung numbers Siguro, pinalad lang ako na ganun yung profession ko, na naiintindihan ko yung numbers, na kapag ito, hindi na talaga nito kaya Andun na agad ako sa endpoint na kahit anong gawin ko dito, hindi talaga magmamatch yung mga numbers nito. Kumbaga, alam ko kaagad. Siguro, lucky lang ako na nandun ako sa field na yon. Pero ang ma-advise ko siguro, kung hindi nyo kayang kayo, pwede ka naman mag-hire. Gaano kahalaga ang inventory sa negosyo? Sobrang halaga kasi ang tinitignan lang usually ng mga businessman, hindi nila alam na magkaiba yung net income tsaka yung cash flow. Correct. Pwedeng kasing kumikita ka sa compute mo, laki ng neto ko, pero wala kang cash. Kasi yung cash na net income mo, either winidraw mo or nire-invest mo sa business. Kapag nire-invest mo lahat yon at hindi mo na ayos yung working capital mo, working capital is yung pampasweldo, yung pambayad ng bills. Kailangan alam mo yung break-even point mo. Ilan ba yung kailangan mong mabenta Correct. para at least hindi ka malugi doon sa buwan na yon. Kasi pag naubusan ka ng cash, wala kang pampasweldo. Hindi ka pwedeng expand, bili ka ng inventory, tayo ka ng building. Hindi pwedeng ganun. Kasi kailangan balance yun. Paano ba talaga ma-determine yung tinatawag natin na profit and loss? Ang usual na mali nila dyan, hindi nila na-account yung mga ibang costs. For example, a coffee shop. Yung use ng machine, may depreciation cost yun. Kumbaga, isasama mo dapat sa costing. Yung kunyari, yung tinapay, magkano ba yung harina, yung ganito, yung ganyan. Yung pagbuo dun sa mismong product. Hindi lang yun may overhead cost kayo. Na kapag yung overhead cost, hindi mo nasama sa computation, akala mo kumikita ka pero hindi pala. Doon nila madidetermine kung magkano ba talaga yung totoong kikitain nila. Tsaka yung net income nila, hindi mo dapat yan withdrawin agad. Kailangan, portion lang yan yung withdrawin mo para syempre, ma-reinvest mo sa business. Kasi kapag withdraw mo yung net income niyan at hinalo mo lang sa personal account mo, hindi lalaki yung business mo kasi napangluho mo na. So is it safe to say na kung gusto mong yumaman sa negosyo, dapat magaling ka sa numero? Oo. Kung hindi ka man magaling, dapat may tao ka na magaling. Paano mo nagawa na from 2020 up to present in a span of 3 years time ay na-expand yung negosyo mo at ngayon kilalang kilala ng Zion Philippines sa buong Pilipinas? Isa talaga sa factor is yung wife ko. Since siya yung CEO and siya yung nagko-control ng marketing. Ako naman, finance ako, tiga-control ako ng gastos. Kaya lagi kami nag-aaway. Siyempre, siya, marketing, ganyan. Kailangan lumaki yung gastos yan. Sino ba kalaban niyan? Finance. So ngayon, nag-step down ako ng finance. Para hindi na kami nag-aaway. Mag-asawa na lang kami. Pero yun nga, yung isa rin sa break namin, yung pagkuha ng brand ambassador. Nung nag-start kami, gusto talaga namin makuha tong tao na to. Sino ang endorser niyo ngayon? Si Heart. Heart Evangelista. Yes, Evangelista. Hindi pa namin alam paano namin siya kukunin. Wala kaming contact, wala kaming money. Pero nasa isip namin, kukunin namin tong tao na to para sa business namin. Paano niyo nakuha si Heart? Una kasi, okay naman yung price na kasundo. Nagulat kami na ang mahal pala nitong production shoot na to. So, sobrang laki ng ginastos namin nun. Pero wala, andyan Pero ang pinakamagandang takeaway naman nun is meron kaming model na nilaunch niya na nabenta yon dahil kay Heart. So, na-level up namin yung brand image namin. Ano ba yung nakita niyang kagandahan sa mga produkto ninyo? Number 1 talaga yung quality. Kasi nag-o-offer kami ng lifetime service warranty. At home service to hindi yung kayo magdadala sa amin. Pupuntahan namin yan, isa-service namin yan ng lifetime. Hindi naman kami lalaban ng ganun kung alam naming low quality kami kasi malulugi kami sa kaka-repair So after Heart, sino pang in-onboard ninyo? Si Small Laude. And then next, si Catherine Bernardo. Grabe, ang mamahal ng endorser ninyo. Ang yaman mo na talaga. Hindi naman. Ganun lang pala kabilis yumaman, ano? Basta tama lang yung pag-handle mo ng finance and of course, yung pinakamalaking role dun is yung marketing.
Marketing Gaano talaga. ka-importante na dapat magastos ka sa marketing? Unang-unang kailangan mo ng awareness. Pag hindi alam ng tao na nag-i-exist ka, paano ka bibilin? So, uubos ng pera mo, pero yun din na magdadala sa'yo ng pera mo. Correct. So, ibig sabihin, sumugal kayo kay Heart na hindi nyo alam kung ma-ROI nyo ba yun o hindi. Yes. What happened? Simula nung kinuha namin siya, talagang nag-level up yung brand. Tapos yung 380K namin na model, nagmo-move na siya kasi nakakonect siya dun sa icon na mataas yung status sa Philippines and international. Importante rin dapat yung pagpili mo ng brand ambassador is compatible doon sa brand mo. Pero, kahit may brand ambassador ka, kung yung quality ng produkto mo hindi maganda, Oo, di ba? yun Hindi din. rin tatangkilikin Tsaka yan. hindi ka basta-basta tatanggapin ng brand ambassador. Yung ganong tier ng brand ambassador, nagre-reject sila ng product. Talagang dire-research ka nila, meron yan sample, iba-background check ka talaga nila. Hindi ka basta-basta maa-accept ng mga brand ambassador na ganong kataas. So, swerte kayo. Na-accept kami ng gusto namin na brand ambassador. Ano mga ginagamit niya? Yung Executive Pro namin, tsaka yung Sona. Bukod sa ganito, ang tawag dito is recliner chair, di ba? Yes, recliner chair. Bukod sa recliner chair, massage chair, sauna. May bago kami ngayon, yung Himalayan Sona. Ano yung Himalayan sauna? Ano siya, yung panel niya is Himalayan salt. Hindi pa siya nare-release sa market. Si Catherine yung magre-release kasi nun. Yung heater niya, may Himalayan salt. May benefit siya, health benefits. So, ibig sabihin, yung pinang-acquire ninyo ng brand ambassador and all, galing na sa kinita ninyo. Oo. Kahit papaano pala, kumikita na kayo bago kayo talaga nag-onboard ng ano. Yes. Kumbaga, yung product research ninyo, Yes. solid na, stable na yung production ninyo, bago kayo nag-acquire ng brand ambassador. Yes. Nagsimula kami talaga dun sa influencers. Since malaki yung reach nila eh. Mas malaki pa nga yung reach nila sa mga artista minsan eh. Ang So galing. doon kami nag-start. Ngayon, ang Zion, hindi lang sa Philippines. Yes, meron na tayong Zion Dubai sa December. Si Donalyn yung Donalyn Bartolome. Donalyn Bartolome, siya yung kumuha ng sole distributor doon sa Dubai. Ang question ko, open ba kayo for international franchise? Yes, open kami sa international. Sa Philippines hindi. Owned namin lahat yung Philippines. Pero yung international, open kami doon. Anong bansa yung mga pwedeng mag-franchise? Isa sa mga tinitignan namin yung Singapore, Vietnam, Thailand, yung Southeast Asia since dito malakas yung massage chairs eh. How about sa US? Pwede naman. Europe? Europe pwede. Kaya natin lahat. Anywhere in the world? Anywhere in the world. Pero Boss Kelvin, bago tayo matapos, para naman doon sa mga viewers natin na nag-uumpisa ngayon magnegosyo and probably few years from now, maging kagaya kanila. Ano ba yung mga dapat nilang unang-unang gawin kapag magninegosyo sila? Unang-una, syempre, yung mga skills mo as a tao dapat fully formed na. So, research ka muna, nood ka ng mga contents, basa ka ng books, Self-development. self-development. Yun muna yung unahin mo. So, pag okay na yun, unang-una, kailangan hindi madaling gayahin or may something na mahirap sa kanya. Either logistics ba yung mahirap dyan, merong harang na hindi kayang gayahin basta ng kapitbahay mo. And then, titignan namin ngayon yung sino yung mga possible competitor. Malakas ba tong mag-marketing? Kaya ba namin tong labanan? So, kapag mahina yung marketing niya, pwede natin to pasubukin. Yun yung mga isa sa mga tinitignan namin. Para makapag-umpisa ng ganyan, dapat ang mata nila nasa online lang lahat. Kasi dyan accessible yung mga bagay na yan. Correct. Doon muna. Kasi yun din yung cheapest way eh. Kasi may rentals ka kaagad, may operation ka kaagad na malaki. Kaya mong mag-start ng maliit eh. Kasi kami nakapag-start nga kami ng 10 piraso. Diba? So, walang imposible. From 14,000 as a minimum wage earner, now you're earning millions of pesos. Napakalaki na ng kumpanya ninyo. Ano na yung mga nakuha mo sa buhay? Nakapagpundar naman tayo ng bahay, gano'n. Tapos mga kotse, may konting mga relo rin, gano'n. Mayaman ka na. Sa pagmamahal. Mayaman sa pagmamahal. Okay naman, kahit papano naman nakakabili ng mga gusto. Hindi ba't swerte yan? Siguro yung swerte gagawin mo talaga eh. Kapag ka yung opportunity tsaka yung timing nagtugma, tapos ready ka para saluhin yung opportunity na yon. For me, ayun yung swerte. Kasi maraming opportunity na hindi ka ready eh. Hindi ka ready tanggapin. Pero yun, yung ready ka, tas may opportunity, tas right timing talaga. Pag nag-combine yun, ayun yung swerte. Kasi maraming magaling na tao, pero wala yung opportunity and timing eh. So dapat, alam mo yun, lahat siya. Sabay-sabay mo siyang Dapat congruent. Oo, kung ganun siya. Ayun yung swerte. Dumating sa iyo yung tamang negosyo nang hinog na hinog ka na. Oo, at tamang oras. Pero bago tayo matapos, boss, ano naman ang opportunity na pwede mong i-offer sa mga viewers natin? So, sa mga gustong maging sole country distributor ng Zion Philippines, i-message
i-message nyo lang ang aming page, Zion Philippines, yung may blue check sa Facebook, at yung aming isa pang page na Zion Global. Huwag kayong mag-alala, yung support namin sa marketing, sa operation, ititrain namin lahat ng tao nyo, pati yung mga numbers, yung feasibility study, marketing research, kami ang gagawa niyan, ipe-present namin sa inyo. And then yun, i-message nyo lang kami and be part of Zion Global. Pwede nyo rin kaming kontakin ng aming Zion Philippines team sa Viber, WhatsApp, and Telegram. Ito yung number namin, 0998-997-5568. So, yun. Be part of Zion. Maraming salamat sa iyo, Boss Kelvin. Ang dami kong natutunan and maraming salamat sa pagpunta dito sa studio. Muli, makita-kita po tayo sa susunod na RDR Talks. God bless sa inyo lahat.